Bakit nahina? Okay. Hello, sir? Yeah. Can you hear po? Can Yes, you hear pa. me? Apa. Okay. So please go on standby po. We'll start in a minute po. Okay. Apo, si Miss Bea Gaza de Guzman po ang anchor. Okay. Okay, thank you po. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo, Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam sa mga napapanahong issue at mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago po tayo magpatuloy sa ating balitaan ay syempre nakiki-monitor po tayo ngayon dito sa kaganapan sa Undas. Dahil exodus na po ng actually kahapon pa ng mga tao papuntang probinsya para po sa paggunita ng Undas 2025. Kaya naman syempre makikibalita tayo sa ating mga medical team, no, na nangunguna sa pagtitiyak ng seguridad ng ating mga mananakay, yung ating mga pasahero na bumabiyahe dito sa Manila at syempre pabalik ng mga probinsya. Kaya naman live natin kasama via phone patch ang Safety Services Manager ng Philippine Red Cross o PRC, si Sir J. Lord D. Abrigado, para po alamin natin sa kanyang update, no? Patungkol sa paghahanda o preparation ng Red Cross, Philippine Red Cross sa ating pong pagunita sa Undas 2025. Magandang araw po, Sir J. Lord. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga, Miss Bea, at magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig natin. Maraming salamat po, Sir J. Lord, sa inyo pong oras. Kagaya po ng nabanggit namin, syempre makikibalita kami sa inyo kung ano po yung mga initiatives at hakbang ninyo para po sa pagtitiyak ng seguridad ng ating pong mga biyahero at biyahera ngayon ng paggunita ng Undas 2026. Ilang volunteers po at tauhan po ng Philippine Red Cross ang ipapakalat at ano po yung mga lugar na tututukan ninyo dito po sa ating paggunita ng Undas 2025. Right. Miss Bea, para sa taon na ito, handang-handa ang Philippine Red Cross. Kami ay magpapakalat ng 2,534 na staff and volunteers nationwide. Kabilang dito ang pag-establish namin ng 342 na first aid station. Gayun din, nakahanda ang aming 180 na ambulances strategically located nationwide. 70 dito ang mismong
pupunta sa mga sementeryo. Meron din kaming 108 na on-foot patrols. Ito ay team ng mga first aider na mag-iikot sa iba't ibang sementeryo nationwide. Meron din kaming 174 na welfare desk na ipapakalat. So, sa kabuuan, meron kaming 292 na sementeryo na babantayan. Makikita din kami sa mga bus station dahil ang mga kababayan natin ngayon ay nagbabiyahe para sa paggunita natin ng undas. Nandoon din kami sa 11 na seaports, merong 10 major highways and thoroughfare. Meron din kami sa airport at iba't ibang gas station. So pinakalat namin ito upang magbantay ng ating mga kababayan na papauwi, papunta sa kanilang mga probinsya at gayon din yung mga maggugunita sa sementeryo as early as now. Actually, ang operation namin ay nag-start kahapon pa dahil in-anticipate namin na marami nang nag-leave sa work para makabiyahe ng maaga upang makaiwas sa trapiko na nararanasan ng mga kababayan natin ngayon. Yes. Naku, ang dami pala, 2,534 po na mga empleyado o personnel ng Philippine Red Cross ang talagang nakatutok para po dito in 180 ambulances po in 70 cemeteries. Tapos, ang dami-dami po nilang talagang kung saan yung tututukan nilang mga lugar. 174 po meron silang welfare desks, no? Sir J. Lord, ito po, ano po yung mga pangunahing serbisyo o tulong ang handang ibigay po ng Philippine Red Cross sa mga first aid stations at welfare desks na inyo pong nabanggit? Right. Unang-una sa mga first aid station, of course, nakaantabay kami para sa mga untowards incident. Karaniwan, katulad last year, ang mga madalas na kinater ng aming first aid station ay mga common wounds, abrasion, ganyan, burns dahil naglalaro ng kandila. Meron din kami mga cases na nahulog sa puntod, ganyan. So, napalian ng buto, pagkahilo, and heat exhaustion, at gayon din binabantayan ng Philippine Red Cross as a whole yung paparating na bagyo kasi may nag-develop na bagyo na darating for the first week of November at maaaring makaapekto na ito. So kapag bumisita tayo sa sementeryo, maaaring mag-uulan. So pinapayo ng Philippine Red Cross na magdala ng mga rain gears, kapote, payong, nakabota, ganyan upang maiwasan natin yung mga magiging aksidente. Gayun din sa aming welfare desk, ito naman yung assistance na binibigay namin kapag mayroong mga batang nawawala sa sementeryo, kailangan naming mag-restore ng family links, ganyan. At yung mga kababayan natin na mga kailangan ng ambulance transport, ayan, i-refer sila ng aming welfare services. Speaking of accidents, Sir J. Lord, paano po natin titiyakin, lalo na po ng PRC, sa tulong po ng mobile units at on-foot patrol teams ninyo, yung kaligtasan po sa mga lugar, lalo na po yung mga mahirap na pasukin na area ng sementeryo? Right. Ang team din namin ay magpapakalat ng mga medics on scooters, lalo na sa mga malalaking sementeryo katulad ng Manila North Cemetery. Makakita po kayo ng aming mga personnel na naka-scooter na mag-iikot sa mga eskinita ng sementeryo. Gagawin namin ito, of course, para tignan namin kung magkakaroon ng untoward incidents. Gayun din yung aming mga foot patrollers. Kaya sila foot patrollers para magro-roving sila from time to time at bantayan yung ating mga magse-celebrate or mag-commemorate ng undas. Kakaiba to, medics on scooters. Natutuwa naman po ako dito kasi ang usually alam natin is yung yun nga, welfare desk, doon lang sila nakapirmi, and also kung moving man ay yung sa ambulansya talaga. Pero ang Red Cross po pala ay meron na silang medics on scooters, talagang nag-e-evolve ang ating pagresponde, depende po sa pangangailangan, lalo na po yung kagaya nitong mga sementeryo na mahirap pasukin sa loob. Sir J. Lord, ito naman po, ano po yung pinakamadalas na insidente o emergency na inyong tinutugunan tuwing undas at paano po ba ninyo ito pinaghahandaan? Right.
Sa mga nakatang undas, ang mga karaniwan cater ng ating mga personnel ay hypertension, pagkahilo kasi hindi nakakakain, ganon. Dahil sa sobrang busy nila, mga abdominal pain, meron ding mga abrasion, wounds, and body weakness. So ito yung mga pangkaraniwan. And luckily last year wala naman tayong major untoward incident. Meron lang tayong mangilan-ngilan 30 patients na transport. Ang mga karaniwan na mga complaint nito is unconsciousness, laceration on the forehead, merong burn in the eye. So talagang pinananawagan namin mag-ingat yung ating mga kababayan, and I would like to take this opportunity na din para sabihin, kung kayo po ay bibisita sa sementeryo, pwede pong magdala tayo ng first aid kit para kung sakaling wala tutugon para sa kanila ay makakapagbigay ng first aid kit para sa mga kamag-anak natin na magkakaroon ng aksidente. Gayon din kung kayo ay magbabiyahe at gagamit ng sasakyan, siguraduhin na ang inyong sasakyan ay roadworthy at susunod tayo sa batas trapiko. Kung iiwan ang inyong bahay, dahil kayo ay uuwi ng probinsya, don't announce it sa ating social media, na kayo ay uuwi dahil magte-take advantage yung mga kawatan. So ayaw natin yon. At maaaring ito ay siguraduhin naka-double lock, ganyan, at itagubilin sa mapagkakatiwalaang kamag-anak or kapitbahay. Napakaganda mga paalala from Sir J. Lord. Kasi yun nga, kapag naalis ka sa bahay, delikadong merong mga sinasabi nila yung salisi. Kapag nalaman nilang walang tao sa bahay, umuwi ka sa probinsya para sa undas, doon sila manloloob, So delikado. Okay, ito Sir J. Lord, kasi nabanggit nyo kanina patient transport, tapos sabi nyo kanina meron tayong 180 ambulances po na naka-deploy at naka-standby. Ano po ang protocol ng ating mga PRC ambulances sakali man pong kailangan yung agarang paglilipat ng pasyente sa ospital? Yes, kung kinakailangan po ninyo ng agarang tugon ng aming ambulansya, maaari po kayong tumawag sa aming hotline 143. So i-dial lamang po sa inyong mga telepono ang 143 at nakaantabay po ang aming operation center upang mag-deploy na agad ng ambulansya at matransport kayo sa pinakamalapit and most appropriate na medical facility upang tumugon doon sa inyong pangangailangan. So ito po ay hatid na serbisyo ng Philippine Red Cross sa guidance ng aming Chairman and CEO Richard J. Gordon at ng aming Secretary General. Ang sabi nga nila, no patient should be denied of patient transport kung ito talaga ay emergency. So tawag lamang po sa Red Cross 143. Yan, ulitin natin, Philippine Red Cross Hotline 143 para po sa mga nangangailangan ng tulong. Talagang naka-alerto po sila. Itong ating mga ambulances ng PRC ay ready to help, Sir J. Lord, may paalala po ba ang PRC hinggil sa public health, lalo na ngayong inaasahang dadagsa ang tao? At syempre, di ba usap-usapan din po itong influenza-like illness, Meron po ba kayong reminder sa ating mga mamamayan? Yes, Miss Bea, importante din na dahil tayo ay pupunta sa mga crowded places, tayo ay magsuot ng mask, para hindi tayo mahawa sa influenza-like cases nga na kumakalat ngayon dahil sa pagpapalit ng weather condition natin, at lalo na nga may antabayanan tayong pag-ulan-ulan dahil sa paparating na bagyo. Gayon din, kung kayo po ay pupunta sa sementeryo at lalo na sa mga senior citizens, kung kayo ay merong mga maintenance medication, maaari lamang nadalihin po natin sila at wag natin silang kakaligtaan, po. At doon naman para sa mga magdadrive, make sure that your cars are road worthy, at ihanda din yung ating sarili physically and emotionally, lalo na kung sasabak tayo sa long drive at medyo traffic, hapaan po natin ang ating pasensya. Yes. Masiguraduhin din na meron tayong
sapat na tulog, yan, at handa tayo pisikal para sa mga activities natin sa pagdalaw sa ating mga mahal sa buhay. Ayun, long drive at dapat may sapat na tulog. Yung road rage po, no, mag-ingat din tayo doon kasi minsan doon tayo napapahamak, ano? Okay, Sir J. Lord, ang inyong final message na lang po sa ating mga taga-pakinig at taga-panood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Ang Philippine Red Cross po ay laging nandiyan para sa pangangailangan natin. Yearly po ginagawa po natin itong mga activity natin na ito at kahit ano pa mang mass gathering, no, makikita nyo po ang Philippine Red Cross. So kung kayo po ay mga kailangan, again, tawag po tayo sa hotline namin na 143 or maaaring tumungo sa mga first aid station at welfare desk namin na nakakalat. Maaari nyo rin pong bisitahin ang aming social media, ang aming Facebook, at upang makita po ninyo kung saan ang mga eksaktong lokasyon kung saan makikita ang Philippine Red Cross. Ayan. Maraming salamat po, Sir J. Lord, sa inyo pong oras at mag-iingat po kayo, lalo na po at baka kayo rin po ay kasama sa mga nag-field ngayon para sa UNDAS 2025. Ingat po, Sir. Maraming salamat po. Yan po si Sir J. Lord Abrigado, ang Safety Services Manager ng Philippine Red Cross o PRC, at kanya po binigyan ng tayo ay binigyan niya ng update hinggil dito sa kanilang paghahanda, preparation at saka yung nakalatag nilang responses para sa paggunita po ng UNDAS 2025. Sa pagpapatuloy po ng ating balitahan, hinggil pa rin sa UNDAS 2025, Land Transportation Franchising and Regulatory Board National Capital Region o LTFRB-NCR nag-deploy ng karagdagang tao upang umalalay sa biyahe ng mga pasahero ngayong UNDAS. Si Mary Ann Bastasa sa report. Para umalalay sa mga pasaherong babiyahe ngayong UNDAS, nag-deploy ng karagdagang mga personnel ang LTFRB-NCR sa iba't ibang transport hub sa Metro Manila. Pinangunahan ni LTFRB-NCR Regional Director Atty. Zona Tamayo ang paglalagay ng mga inspection team sa mga terminal kabilang ang Valenzuela Gateway Complex, Market, Ayala Cloverleaf, Arca South FTI, Araneta Center, Trinoma SM North at sa Mega Mall. Ayon sa LTFRB, ang mga itinalagang tauhan ay naatasan ding magsagawa ng mga inspeksyon sa mga pampublikong transportasyon para matiyak ang kanilang pagiging roadworthy at pagsunod sa mga regulasyon. Layo ng operasyon na tiyaking handa, ligtas at maasahan ng mga PUV lalo't inaasahan ng dagsa ng mga pasahero na babiyahe. Kaugnay nito ay muling nagpaalala ang LTFRB na maagang bumiyahe, pumila ng maayos at sumakay lamang sa mga lehitimong PUV para masiguro ang kanilang kaligtasan. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Philippine National Police o PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates ininspeksyon ang mga paunahing bus terminal sa Cubao, Quezon City kaugnay ng pagbabantay sa UNDAS. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala. Inikot ni Philippine National Police Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga pangunahing bus terminal sa May Cubao, Quezon City kagabi. Ito'y para tingnan at kumustahin ang mga biyaherong nagsisipag-uwian na sa mga lalawigan para doon gunitain ang UNDAS 2025. Ayon kay Nartates, kailangan matiyak ang kaayusan sa mga terminal mula sa mga sasakyan hanggang sa mga pasilidad upang magabayan ng maayos ang mga biyahero sa kanilang paglalakbay. Kasunod dito, inanunsyo rin ni Nartates na magpapatupad ng nationwide liquor ban simula alas 12:01 ngayong araw hanggang alas 6 ng umaga na Nobyembre 3. Bagaman wala namomonitor na seryosong banta sa seguridad ang PNP kaugnay ng UNDAS, pusput pa rin ang kanilang pakikipag-ugnayan para bantayan ang iba pang krimen. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Bureau of Immigration o BI handang-handa na sa pag-alalay sa mga pasaherong babiyahe ngayong Undas 2025. May report si Lawrence Tanhoco. Full force ang Bureau of Immigration sa lahat ng international airport sa bansa sa paggunita ng Undas Holidays. Ayon sa ahensya, inaasahan na nila ang pagdagsa ng mga biyahero sa mahabang weekend matapos nang ideklara na special non-working holiday ang araw na ito, October 31. Dagdag pa ng BI, fully manned ang lahat ng immigration counters upang mapabilis ang pagproseso ng mga papasok at palabas ng mga pasahero. Nagdagdag din sila ng tauhan na nagpatupad ng mga hakbang para mapanatili ang maayos na daloy ng mga biyahero. Bagamat inaasahan naman ang posibleng pila dahil sa dami ng mga pasahero at patuloy na konstruksyon ng ilang terminal, tiniyak ng Bureau of Immigration na tuloy-tuloy at epektibo ang operasyon sa mga paliparan. Hinimok din ng ahensya ang mga pasahero na dumating sa paliparan ng hindi bababa sa 3 oras bago ang biyahe at bisitahin ang opisyal na Facebook page ng Bureau of Immigration para sa mga real-time na update sa sitwasyon ng mga terminal. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Paco Park Dilim Evening Walking Tour alok ng National Park Development Committee o NPDC ngayong Undas 2025. Mag-uulat si Hazel Morada. Kwentong kababalaghan, pero may matututunan. Yan ang abangan sa Paco Park sa Dilim Evening Walking Tour na pangungunahan ng National Park Development Committee o NPDC mamayang gabi. Sa panayam ng Radyo Magazine kay NPDC Media Specialist May Ann Payasita, hinikayat ito ang publiko, lalo na ang mga kabataan na sumali sa nasabing tour na layong ibahagi ang kasaysayan ng Paco Park na nooy isang sementeryo. Aniya, umabot na sa 80 park goers ang nagrehistro sa nasabing libreng tour, patunay ng interes ng mga Pilipino sa mga kwento sa likod ng makasaysayang Paco Park. Aktibo ang NPDC sa paghihikayat na bumisita ang publiko sa mga libreng parke sa Maynila. Sa katunayan, katatapos lamang ng Lunes Takutan kung saan makikita ang mga glow-in-the-dark Halloween display para sa publiko. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Morada ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Balita naman hinggil sa kilos pampanguluhan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mainit na tinanggap ng mga Pilipino sa South Korea. Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Summit gagamitin ng Pangulo upang maisulong ang mga usaping direktang makakabenepisyo sa mga Pilipino. May ulat si Raquel Bayan mula sa South Korea. Mainit ang naging pagtanggap ng Filipino community sa South Korea kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa buong Philippine delegation na kasama ng Pangulo sa harap ng pagkikibahagi nito sa ika-23 APEC Leaders Meeting. Matapos lumapag sa Gimhae Air Base sa Busan Webes ng hapon, agad na nagtungo sa Windham Grand Hotel ang Pangulo upang personal na kumustahin ang lagay ng mga Pilipino sa South Korea at upang ilatag kung ano ang ginagawa ng gobyerno para sa pagsusulong ng kapakanan at karapatan ng overseas Filipino abroad. Ilan sa mga magagandang balita na bitbit ng Pangulo ang pagkakaroon ng ikalawang konsulado ng Pilipinas sa South Korea at ang pagkakaroon ng SSS office sa Embahada ng Pilipinas sa Seoul. Sabi ni Pangulong Marcos, sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, mailalapit ang serbisyo ng gobyerno sa overseas Filipino. Samantala, sa nakatakdang partisipasyon ni Pangulong Marcos sa APEC Leaders Meeting ngayong araw, tiniyak nito sa mga Pilipino na isusulong niya sa harap ng APEC leaders ang mga paksa na direktang pagkikinabangan ng mga Pilipino, kabilang na ang pagpapalakas sa hanay ng maliliit na negosyante, pagpaparami ng oportunidad sa digital trade, pagtitiyak ng food at energy security, at paglikha ng mas maraming trabaho sa loob at labas ng Pilipinas. I will be meeting with business leaders and partner governments to promote greater investment in Philippine industries such as technology, agriculture, renewable energy. Every collaboration we make create means more livelihood, more learning, more hope for Filipino families. Mula sa Busan, South Korea para sa Integrated State Media, Raquel Bayan na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nagsama-sama ang mga overseas Filipinos mula sa iba't ibang bahagi ng South Korea para makadaupang palad si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kaniyang talumpati, nagpasalamat ang Pangulo sa mga kababayan natin sa South Korea sa kanilang pagmamahal sa Pilipinas. Maraming salamat sa oras at sa pagmamahal ninyo sa ating inang bayan. Dahil kahit naman malayo kayo, ramdam namin sa Pilipinas ang inyong suporta, ang inyong malasakit. Junior. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, ibinahagi rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Filipino community sa South Korea ang kahalagahan ng pagdalo niya sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit. Ayon sa punong ehekutibo, ang pakikiisa sa APEC ay hindi lamang magbebenepisyo sa ating bansa kung hindi maging sa buong Indo-Pacific region. Anya sa pulong na ito, nagkakaisa ang mga bansa sa rehiyon para mapag-usapan ang pagpapalakas sa ekonomiya at mapabilis ang palitan ng mga produkto at serbisyo. Ayon pa sa punong ehekutibo, makakatulong din ang APEC Summit para matiyak na nakasama sa pag-unlad ng ordinaryong Pilipino na may maliliit na negosyo. Ito po ay malaking pagkakataon para sa ating mga Pilipinong manggagawa na mabigyan ng magandang training na bagay doon sa mga hinahanap na skill set ng ating mga employer. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng Asia-Pacific Economic Cooperation sa larangan ng education and skills exchange sa pagitan ng mga bansa. Aniya, mas lumalawak ang access ng mga kabataang Pilipino sa mga oportunidad ng pagsasanay at scholarship sa digital skills, science at technology. Git pa ng Pangulo, mahalaga ang mga pagsasanay para sa mga manggagawang Pilipino para makasabay sa mabilis na pagbabago at pag-unlad ng teknolohiya. Ito po ay malaking pagkakataon para sa ating mga Pilipinong manggagawa na mabigyan ng magandang training na bagay doon sa mga hinahanap na skill set ng ating mga employer. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipakita ang Pilipinas bilang tapat sa pagsusulong sa mga relasyong pang-ekonomiya at isang pamayanang may magandang klima para sa mga negosyo. Ayon sa punong ehekutibo, ang lahat ng ito ay sang-ayon sa naisin ng gobyerno na makabuo ng isang malakas at innovation-driven na ekonomiya. Inihayag niya ang mga ito bago magtungo sa South Korea para dumalo sa ika-32 Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Economic Leaders Meeting. Tugon ito sa imbitasyon ni Korean President Lee Jae-myung upang magkaroon ng pagkakataon ng ating Pangulo na makipag-ugnayan sa iba't ibang leader na multinational partners sa mundo. Dagdag pa ng Pangulo, mas maisusulong ng Pilipinas sa mga prioridad na pang-ekonomiya at posisyon ng bansa bilang maaasahang katuwang sa progreso ng rehiyon ng Asia-Pasipiko. Coming from the successful 47th ASEAN Summit this week, we will also lobby for stronger collaboration with regional partners, including ASEAN, in driving and achieving our shared objectives for a sustainable, technologically empowered, and inclusive future. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan. Ang Pilipinas Ngayon.
Inihayag ni Philippine Ambassador to the Republic of South Korea, designate Bernadette Therese Fernandez, ang kahalagahan ng pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa APEC 2025 na gaganapin sa Gyeongju sa South Korea. Anyang APEC ay grupo ng mga bansa sa Asia-Pasipiko na binubuo ng 46% ng kabuuang ekonomiya sa mundo. Dagdag pa ni Ambassador Fernandez, nagmumula rito ang 61% ng gross domestic product o GDP sa buong mundo. This year's theme, Connect, Innovate, and Prosper, which is so Korean but at the same time so Asia Pacific, because this is where business is, this is where trade and investment will be. Some of the important interventions that he may convey for the Philippines would be the Philippines is ready for investments. Samantala, sinabi rin ni Ambassador Fernandez na binigyang diin ng Pilipinas sa APEC ang pagiging handa sa mga pamumuhunan at maaasahang partner o katuwang ng mga negosyante at mamumuhunan. Aniya ipapakita ng Pilipinas sa APEC na kaya nitong abutin ang demand ng mga individual o kumpanyang nais mamuhunan sa ating bansa. Sinabi pa ni Fernandez na isa sa mga napag-usapan ni na Pangulong Marcos at South Korean President Lee Jae-myung sa telepono ang pangangalaga sa kapakanan ng mga Pilipinong manggagawa sa South Korea. Bukod dito, sinabi pa ng ambassador na posible ring mas paigtingin pa ng South Korea at ng Pilipinas ang kooperasyon at pagtutulungan sa iba't ibang larangan. Korea being fifth largest economy that we are partnering with, our fifth largest economic partner, magmi-meet po sila. Nung nakaraang political consultation sa Philippines, binanggit po yan ng Vice Minister na dumating at sinabing gusto pong makipagkita ng President Lee sa President Marcos. So they will reaffirm their relationship, they will reaffirm the commitment of both countries. The Philippine Ambassador-designate to the Republic of South Korea, Bernadette Therese Fernandez. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang pagpapatuloy ng mga hakbang kontra korupsyon. Magbabalita si Alvin Baltazar. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang paglilinis sa bureaucracy kontra korupsyon. Paliwanag ng punong ehekutibo, sa pamamagitan lang kasi ng isang tapat na pamahalaan, makakamit ang isang magandang ekonomiya. Ang hakbang, sabi ng punong ehekutibo, ay gagawin habang isinasabay ang pagpapalakas sa mga inisyatibang makakaakit ng pamumuhunan sa bansa. Kasabay nito ay pinangako din ng Pangulo ang isang pamahalaang gumagalang sa tiwala ng publiko. Aabutin na niya ng kanyang administrasyon ang isang bansang matibay na nakatayo sa integridad na ay isang tunay na pagbabago sa bawat Pilipino at sa mga darating pang henerasyon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alongside our efforts to strengthen the Philippines' regional foothold and attract investment, we continue to cleanse our bureaucracy of corruption because only a transparent government can build a fair economy. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, Senate Committee on Justice Chairman Senador Kiko Pangilinan ipinanawagan ang agarang pagpapasa sa Senate Bill 1215 o ang panukalang layong itatag ang Independent People's Commission o IPC. Narito si Nympha Asuncion.
Pinanawagan ni Senate Committee on Justice Chairman Senador Kiko Pangilinan ang agarang pagpapasa sa Senate Bill 1215 o ang panukalang layong itatag ang Independent People's Commission o IPC. Ang pinapanukalang IPC ang siyang mag-iimbestiga sa korupsyon sa lahat ng mga government infrastructure projects sa bansa. Ayon kay Pangilinan, nais ng publiko ng isang fact-finding body na mas malawak ang kapangyarihan na mag-imbestiga at mapapanagot ang mga nasa likod ng anomalya sa mga infrastructure projects ng pamahalaan. Una nang hinihiling ng senador na masertipikahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na urgent ang panukala para maging mas mabilis ang pag-aproba sa panukala. Binigyan din pa ni Pangilinan na kinakailangan rin nilang habulin ang national budget debate sa Senado dahil oras niya na mag-umpisa na ang debate sa kanilang plenaryo para sa panukalang budget ay wala ng ibang panukalang tatalakayin. Isinusulong rin na mababata sa magkaroon ng funding allocation para sa IPC sa ilalim ng 2026 national budget. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Immigration Modernization Bill isinusulong ng mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso. Si Kathleen Forbes sa balita. Isinusulong ni Quezon City Representative Jesus Bong Sontay ang Immigration Modernization Bill na layong gawing makabago, mabilis at malayo sa korupsyon ang sistema ng Bureau of Immigration. Ayon kay Sontay, panahon na para tuldukan ang lumang proseso, mahabang pila at red tape na matagal na nagpapabigat sa serbisyo ng ahensya. Sa ilalim ng panukala, magiging digital at AI-powered ang buong proseso ng immigration mula sa entry at exit hanggang sa visa at permit issuances. Gagamit na rin ng biometrics, e-gates, digital visas at blockchain records upang mas mapabilis ang paggalaw ng mga lehitimong biyahero at OFW habang mas pinaigting ang seguridad laban sa human trafficking at transnational crimes. Kasama rin sa reforma ang pagtatatag ng bagong mga opisina gaya ng Border Security and Intelligence Office, Digital Systems and Cybersecurity Office at Internal Affairs and Integrity Office upang bantayan hindi lang yung mga papasok at palabas ng bansa kundi pati ang integridad ng mismo mga kawani ng BI. Magkakaroon din ng National Border Management and Immigration Coordination Council para siguruhin ang mas mabilis na palitan ng impormasyon at mas epektibong border control. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Utang ng pamahalaan patuloy sa pagbaba batay sa pinakahuling datos nitong Setyembre. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Patuloy ang pagbaba ng kabuang utang ng national government na umaabot sa 17.46 trillion pesos noong Setyembre 2025. Pinapakita nito ang pagpapatuloy ng maingat na pamamahala sa pananalapi ng gobyerno, maayos na estratehiya sa pangungutang at sound fiscal discipline. Ito ay bunsod ng suporta ng matatag na kalagayan ng merkado at kumpiyansa ng mga lokal na mamumuhunan. Ang pagbaba ng utang para sa Setyembre ay nagpapakita ng matatag na disiplina sa pananalapi at maayos na pamamahala ng utang ng Administrasyong Marcos Jr. Ayon kay National Treasurer Sharon Almanza, ang patuloy na pagbaba ng utang sa target na 17.36 trillion pesos hanggang matapos ang taon ay nakadepende naman sa foreign exchange rate ng piso kontra dolyar. Pagtiyak ng BTR mananatiling sustainable, strategic at nakatuon sa pagsusulong ng paglago ng ekonomiya ang pangungutang ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakipagpulong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kay Malaysian Defense Minister Dato Seri Mohamed Khalid
bin Nordin, isang araw bago ang formal na pagbubukas ng ASEAN Defense Ministers Meeting na gagawin ngayong araw. Dito tinalakay ng dalawang opisyal ang mga paghanda para sa chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN sa susunod na taon. Gayon din ang ikinakasang trilateral ministerial meeting sa pagitan ng Pilipinas, Malaysia at Indonesia. Nagpasalamat si Secretary Teodoro kay Minister Khaled Nordin at sa pamahalaan ng Malaysia sa kanilang mainit na pagtanggap naman sa delegasyon ng Pilipinas. Anya, nananatili ang pangako ng bansa na isulong ang advanced regional peace and stability sa rehiyon sa pamamagitan ng trilateral mechanisms. Kapwa kinikilala naman ng Malaysia at Pilipinas ang kanilang defense partnership sa ilalim ng 1994 Memorandum of Understanding on Defense Cooperation na pundasyon ng kasalukuyang pagsasanay, aktibidad, maritime cooperation at iba pa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanin po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news sa pagbalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Public Employment Service Office o PESO Kalinga kinilala bilang National Best PESO para sa 3rd, 5th Class Provincial Category. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk.
Napadayawan iti Public Employment Service Office 1 peso iti Provincial Government ti Kalinga gapo iti naisang sangayan nga achievements ken suportana iti panangipatungpal ti naduma-duma nga employment services. Naguno ti PLGU Kalinga iti National Best Peso para iti 3rd to 5th class provincial category ana ipresentar kabayatan iti 25th National Peso Congress. Indaulwan ni Dole Kalinga Provincial Director Dr. Abilina Manganib iti re-awarding ceremony iti plaque of recognition karaman iti 200,000 pesos sa cash prize bayat iti flag raising ceremony iti Lunes. Sigun kini Manganib, dayto iti kaunaan a pamadayaw a naawat iti probinsya ti Kalinga. Nagyaman pay ni Manganib iti provincial government ken amin na stakeholders gapu iti tuloy-tuloy a suportada kadagiti programa ken serbisyo iti ahensya. Inyunay-unay ni Manganib iti kinapatag dagiti kasapulan na dokumento a may sa apangkitaan a may patpatungpal nga usto dagiti programa iti Dole. May nagiti daytoy binigbig ni Governor James C. Duba iti achievement ti Peso Kalinga team nga idadaulwan ni Peso Manager Ermelinda Wandag. Kunana dayto iti pamanagnog iti dedikasyon da nga agserbi kadagiti tattao. Manipud DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Local Government Unit o LGU ng Alaminos City handang-handa na sa pagsigurado ng ligtas na paggunita ng Undas 2025. Si Ricky Kasipit ng RP Dagupan sa balita. Sa syudad ya Alaminos, Pangasinan, susigpot ya kaparaan na parad kalaganan at tanpan kabigan na sari residente yung bisita at sari sementeryo at syudad at sayan Undas 2025. O nga the City Information Officer Venus Balcoa ang sampluran libon individual sunayarin unla at sari sementeryo at syudad manlapod October 30 hanggang November 5, 2025. Wala mat sa Oplan Undas 2025 ya dyan silong to at wala iray istasyon yaman standby iray responder man lapud lokal a gobyerno, saray partner ya ahensya na gobyerno, tan saray non-government ya organisasyon mangilit dagmet ya tourist assistance areas para saray turisan bisita at syudad, lalo la at bantog ya 100 Islands National Park, tan arum niran pasyaran basit impormasyon ya nala anggad 5,000 anggad 6,000 turista sunayarin bisita at syudad at sayan andukoy ya samput simba kalaganan tuya wala espesyal ya live streaming ya LGU Alaminos dyan City Cemetery no iner sarag na sari bisita sumambano at sari inadaro dan walad paway ya syudad. Manlalapud RP Dagupan City Pangasinan ay si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky Kasipit. Workshop sa paggawa ng tradisyonal na saranggola isinagawa ng National Museum of the Philippines Sulu bilang bahagi ng selebrasyon ng Museums and Galleries Month. Balitang hatid ni Eloisa Muhammad ng RP Hulo. Pumpat na paon si National Museum of the Philippines hindi halupaso ginjinis pakaradyaan bilang bahagi sin pagsabo nila sin Museum and Galleries Month habiyaon October. Hambok workshop inapaon nila kaniyaon tungod na pagahinang takuri. Tiyaoran ini si mga kabataan, iwansin kaywanan pa amuin mawaya lumaum in panghati tungod sa traditional arts sin paghinang takuri. Amin hambok daysab ha mga maumo panayam-nayam si mga kabataan na kauna. Dun hay ni limaw in pamaham nila paghinang sin tausog kahit sa takya ingatanin kaywanan padagbus, kahinang iban malago bahagi hay ni haadat sin tausog. Munayan na paaw sin NMP Sulu in workshop hapag panayam isab sin suling iban biula. Deng ha RP Hulo Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Eloisa Muhammad. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala.
Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. It's a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Sa kabila ng mga hamon sa pandaigdigang kalakalan, dulot ng taripa ng Estados Unidos, umabot sa record na $63.02 billion ang kabuuang export ng Pilipinas mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, pinakamataas simula pa noong 1991. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, umabot naman sa $100.2 billion ang import, pinakamataas simula pa noong 2022. Noong Setyembre, tumaas ng 15.9% ang export sa $7.25 billion, pinangunahan ng electronics na bumuo ng higit kalahati ng kabuuang export. Nananatiling pangunahing merkado ang Estados Unidos na may $1.11 billion, sinundan ito ng Hong Kong, China, Japan at the Netherlands. Tumaas din ang import ng 2.1% sa $11.6 billion. Nanguna ang China bilang pangunahing supplier na may $3.29 billion. Sinundan ito ng South Korea, Japan, Indonesia at US. Umabot sa $18.86 billion ang kabuuang kalakalan noong Setyembre, mas mataas ng 7% kumpara sa nakaraang taon. Ayon sa mga eksperto, hindi gaanong naapektuhan ang export ng Pilipinas sa kabila ng taripa ng Estados Unidos dahil sa patuloy na demand sa high-value goods tulad ng semiconductors at electronics. Binanggit ni Jonathan Ravelas ng Reyes Takandong & Company na nananatiling mahalaga ang kalidad at pagiging maasahan sa kalakalan.
Ipinunto naman ni Robert Dan Roses ng SMIC ang papel ng US tech supply chains. Domina ang China sa import dahil sa abot-kayang presyo at malawak na supply ng raw materials, machinery at consumer goods. Babala naman ni John Paulo Rivera ng PIDS, maaring maipit ang kita kung tataas pa ang taripa ng Estados Unidos at gastos mula sa China. Iminungkahi niya ang pag-diversify ng merkado at pag-upgrade ng lokal na industriya. Ayon kay Michael Ricafort ng RCBC, tumaas ang import dahil sa paghahanda para sa holiday season. Iniulat naman ng Oxford Economics na naabot ng Asia ang peak sa export noong Setyembre dahil sa demand sa electronics at pagkaantala ng epekto ng taripa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinatayang nasa pagitan ng 1.4% hanggang 2.2% ang inflation rate noong Oktubre ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, dulot ng paghina ng piso at pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin at kuryente. Sa isang pahayag, sinabi ng BSP na ang pagtaas ng presyo ng bigas, isda, gulay at kuryente, pati na rin ang paghina ng piso ay ang pangunahing dahilan ng inflation. Bumaba ang halaga ng piso mula 57 pesos and 87 centavos hanggang 58 pesos and 90 centavos kada dolyar at umabot sa pinakamahinang antas na 59 pesos and 13 centavos noong Oktubre 28. Ang paghina ng piso ay nagpapataas ng gastos sa pag-aangkat at produksyon, kaya tumataas ang presyo ng mga produkto at serbisyo. Gayunpaman, sinabi ng BSP na bahagyang nabawasan ang pressure dahil sa pagbaba ng presyo ng langis, karne at prutas. Ang mababang dulo ng forecast ng BSP ay mas mababa sa 2% to 4% target range nito at sa 1.7% inflation noong Setyembre. Ang mataas na dulo ay pasok pa rin sa target, ngunit mas mataas kaysa sa nakaraang buwan. Ayon sa BSP, patuloy nitong babantayan ang mga lokal at pandaigdigang salik na maaaring makaapekto sa inflation at paglago ng ekonomiya alinsunod sa data-driven na polisiya nito. Tinatayang nasa 1.8% ang inflation noong Oktubre ayon kay Michael Ricafort ng Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC. Anya, maaaring nakaapekto ang 3 buwang import ban para suportahan ang mga lokal na magsasaka na nagdulot ng bahagyang pagtaas sa presyo ng bigas. Binigyang babala rin ni Ricafort ang mga panganib sa inflation gaya ng pabago-bagong presyo ng langis, mahinang piso at mga sakunang dulot ng bagyo at La Nina. Gayunpaman, inaasahan niyang mananatili sa 1.7% ang average inflation para sa buong taon, mas mababa sa target ng BSP at pabor sa paglago ng ekonomiya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nasa tamang landas ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA sa pagtupad ng target nitong magtayo ng hanggang 30 bagong economic zones o ecozones bago matapos ang 2025. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, inaasahan pa ang 14 na presidential proclamations upang maabot ang target. Isa sa mga pangunahing proyekto, ang Palawan Mega Ecozone na inaasahang maipoproklama sa 2026. Ito ay pinagsamang proyekto ng PEZA at Bureau of Corrections o Bucor sa Iwahig Prison and Penal Farm. Sa 28,000 ektaryang inilaan, 4,000 ektarya na ang naipasa para sa pagsisimula ng development. Nakatakda ang groundbreaking sa susunod na buwan. Isinusulong ni Panga ang Public-Private Partnership o PPP kung saan ang lupa ang magiging equity ng gobyerno at ang pribadong sektor ang mag-i-invest sa pasilidad.
Layunin nitong makaakit ng agro-processing companies na nangangailangan ng malalawak na lupain para sa taniman at planta. Inuulat din ng PEZA na 12 lungsod at munisipalidad ang nagsumitin na ng panukala para sa ecozones bilang bahagi ng pagpapalakas ng lokal na ekonomiya at pag-integrate sa global value chain. Kapag naiproklama ng Pangulo, nagbibigay ang ecozones ng benepisyo sa mga locators gaya ng pinasimpleng requirements, malayang paggalaw ng mga bahagi at input, at bukas na kalakalan sa loob at labas ng ecozone. Sa ilalim ng Philippine Development Plan, inatasan ng PEZA na pabilisin ang pagpapatupad ng Ecozone Transformation Roadmap. Pinalawak nito ang saklaw ng mga maaaring rehistradong ecozone gaya ng agroforestry, defense at halal industries na layong palawakin ang oportunidad sa pamumuhunan at paunlarin ang mga rehiyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahang muling tataas ang presyo ng langis sa Pilipinas sa unang linggo ng Nobyembre dahil sa tumaas ng demand ngayong panahon at sa paghigpit ng supply sa pandaigdigang merkado dulot ng mga parusang ipinataw sa ibang bansa. Ayon sa 4 na araw na trading average ng Means of Platts Singapore o MOPS, posibleng tumaas ang presyo ng gasolina ng piso at 20 sentimo hanggang piso at 70 sentimo kada litro. Ang diesel ng 2 piso at 15 sentimo hanggang 2 piso at 70 sentimo at kerosene ng piso at 75 sentimo kada litro. Ayon sa Department of Energy o DOE Oil Industry Management Bureau, ang pagtaas ng presyo ay dulot ng inaasahang pagtaas ng demand, bunsod ng lumuluwag na tensyon sa kalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at China. Ngunit ayon kay OIMB Director Rodela Romero, ang mga parusa laban sa Russia ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa supply ng langis. Ngayong Oktubre, nagpatupad ng bagong sanctions ang Estados Unidos, United Kingdom at European Union laban sa mga pangunahing kumpanya ng langis ng Russia, ang Rosneft at Lukoil, pati na rin sa isang refinery sa India at ilang terminal sa China na patuloy na bumibili ng langis mula sa Russia. Bahagi ito ng mas malawak na hakbang upang pilitin ang Russia na wakasan ang digmaan nito sa Ukraine. Ayon sa ulat ng CNN, may ilang kumpanya ng langis na nagsimula ng umatras sa mga kasunduan sa Russia bago ang deadline sa Nobyembre 21. Ayon kay Leo Bellas ng Jetty Petroleum, nagdudulot ito ng malaking pagbabago sa galaw ng langis sa mundo. Dagdag pa ni Bellas ang sanctions sa Rosneft at Lukoil na bumubuot ng higit 5% ng global oil output ay nagdulot ng compliance risk at pagtaas ng presyo. Lumalala rin ang pangamba sa kakulangan ng refined products dahilan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen. Makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation.
Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Nabigo si Filipina tennis star Alex Ayala matapos makompleto ni Victoria Moboko ang isang come from behind na panalo 3-6, 6-3 at 6-4 nitong Huwebes sa round of 16 ng Hong Kong Open. Matapos ang unang set na panalo ni Ayala, bumawit si Moboko at naging dikit ang laban hanggang sa 2-all bago humabol ang 19 anyos na Canadian upang itulak ang laban sa deciding set. Nangunguna si world number 51 na si Ayala sa third set 4-1, ngunit bumalikwas si Moboko at winalis ang susunod na 5 laro upang makuha ang panalo sa loob ng 2 oras at 27 minuto. Bago nito, umusad si Ayala sa round of 16 matapos umatras si Katie Boulter dahil sa injury. Sa doubles draw, nabigo rin si Ayala at ang kanyang partner na si Hao Ching Chan laban kina Kamila Rakhimova ng Russia at Alexandra Sasnovich sa unang round noong Lunes. Ito ang huling WTA tournament ni Ayala ngayong taon sa isang makasaysayang season kung saan nakapasok siya sa top 100 ng mundo, tinalo ang ilang Grand Slam champions, naging kauna-una ang Pilipino na nanalo sa isang Grand Slam main draw match sa US Open at nasungkit ang kanyang unang WTA 125 title sa Guadalajara. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Handang isulat ni Nonito the Filipino Flash Donaire ang kasaysayan sa kanyang nalalapit na laban kontra Seiya Tsutsumi para sa World Boxing Association o WBA Bantamweight title sa Disyembre 17 sa Tokyo. Ang laban ay ang tampok sa triple header event at maaaring magluklok kay Donaire bilang pinakamatandang kampyon sa Bantamweight division. Si Donaire, kasalukuyang interim title holder, ay nakuha ang pagkakataon matapos ang kanyang panalo sa pamamagitan ng technical decision sa ika-9 na round sa kanyang pagbabalik matapos ang 2 taong pahinga. Kapag nanalo, si Donaire na magdiriwang ng kanyang ika-43 kaarawan sa Nobyembre 16 ay magiging pinakamatandang kampyon sa kasaysayan ng WBA Bantamweight. Si Tsutsumi na may malinis na record na 12 panalo, 3 tabla at 8 knockouts ay unang nanalo ng titulo noong nakaraang taon matapos talunin si Takuma Inoue. Ngunit idineklara siyang champion in recess matapos magka-injury sa laban kontra Daigo Higa. Si Antonio Vargas sana ang mga kalaban ni Tsutsumi para sa title consolidation, ngunit umatras dahil sa pagpanaw ng kanyang ina kaya't si Donaire ang nabigyan ng pagkakataon. Bit-bit ni Donaire ang kanyang karanasang 43 panalo, 8 talo at 28 knockouts, kabilang ang mga tagumpay laban kina Vic Darchinyan at Fernando Montiel, mga patunay sa kanyang pagiging alamat sa larangan ng boxing.
Ang laban ni Donaire at Tsutsumi ay hindi lamang para sa titulo. Ito ay isang makasaysayang sandali para sa karera ni Donaire at pagkakataong palalimin pa ang kanyang presensya sa mundo ng boxing. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hangad ng Magnolia at Rain or Shine na makasabay sa mga maagang namumuno sa PBA Season 50 Philippine Cup habang haharap sila sa magkakaibang kalaban ngayong Biyernes na gaganapin sa Inares Center sa Antipolo. Makakalaban ng Rain or Shine ang Terra Firma Jeep na kasalukuyang nasa slump sa unang laro habang sasagupa naman ang Magnolia sa Phoenix Fuel Masters sa main event. Target ng parehong koponan na makasabay sa TNT at NLEX na may 4-1 kartada matapos ang kanilang panalo noong Oktubre 29. Bagamat maganda ang simula ng dalawang koponan, parehong binigyan ng kanilang mga coach ang kahalagahan ng puspusang pagsisikap. Paalala ni Rain or Shine head coach Yeng Giao, walang madali o libre sa PBA matapos ang kanilang dikit na panalo kontra Titan Ultra 112-111 sa tulong ng clutch free throws ni Anton Asistio. Binalaan niya ang kanyang koponan laban sa pagiging kampante habang tinatarget ang ikatlong sunod na panalo. Inaasahang mangunguna sina Adrian Nocum at Leonard Santillan. Samantala, nais ng Terra Firma na putulin ang kanilang 2-game losing streak sa pangunguna ni Jeric Ahanmisi. Kahit nakabawi mula sa unang pagkatalo, hindi pa rin kontento si Magnolia head coach L.A. Tenorio sa ipinakitang effort ng kanyang koponan lalo na sa rebounding. Makakaharap ng Magnolia ang Phoenix na umaasa sa laki ni na Jason Perkins at Kai Balungay sa ilalim. Si Richie Rivero rin ang nangungunang scorer ng Phoenix habang nadagdagan ng Magnolia ang kanilang lineup sa pagkuha kay rookie Chris Kuhn. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, hangad ng PLDT at Farm Fresh na maselyuhan ang top spots sa Pool A ng Premier Volleyball League o PVL Reinforced Conference habang haharap sila sa magkaibang kalaban ngayong Biyernes na gaganapin sa Phil Oil Eco Oil Arena sa San Juan City. Makakalaban ng high-speed hitters ang NX-led Chameleons na hindi pa rin nananalo sa gabi, habang sasagupa ang Foxies kontra sa Chocomucho Flying Titans sa hapon. Sa unang laro, magtatapat ang Signal at Capital One para sa mas mataas na posisyon sa top 3. Parehong may 3-1 record, determinado ang PLDT at Farm Fresh na manatili sa itaas ng standings. Bumawi ang PLDT sa 4 na set na panalo kontra Farm Fresh matapos matigil ang kanilang 15-game winning streak. Pangungunahan sila ni Savi Davison, Import Anastasia Bavikina, Majoy Baron, Kiana D, Kim Fajardo at Del Palomata. Hindi rin minamaliit ng PLDT ang NX-led na sabik makabawi mula sa 4 na sunod na talo. Umaasa si Import Paula Martinez na gumawa ng 38 puntos sa huling laban na makakamit na nila ang panalo kasama sina Chara Permentilla at Lian de Guzman. Samantala, nais ng Farm Fresh na makabawi mula sa pagkatalo sa PLDT. Pangungunahan ng opensa nina Helene Rousseau, Trisha Tubo at Ces Molina laban sa Chocomucho. May momentum ang Chocomucho matapos ang panalo kontra NX-led at may record na 2-1. Aasahan ng Flying Titans sina Marley Smith, Isa Molde, Kat Tolentino at Tia Andaya upang patuloy na umakyat sa standings. Mahalaga ang bawat panalo dahil ang top 8 teams lang ang uusad sa knockout rounds hanggang sa finals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu magandang araw sa ating mga chismoso at chismosong nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Tatlong Filipino talents, ito ay sina Lea Salonga, Liza Soberano at si HER ang napabilang sa mga lead voice actors ng bagong DreamWorks animation film na Forgotten Island. Ayon sa ulat ng The Hollywood Reporter, makakasama rin sina Dave Franco, Manny Jacinto at Jenny Slate na magdadagdag ng star power sa pelikula. Ang Forgotten Island na isinulat at dinirect ni Joel Crawford at Januel Mercado ay ipapalabas ng Universal Pictures sa mga sinehan sa susunod na taon. Tatalakayin ng pelikula ang isang mundo ng mahika at hiwaga, tampok ang extraordinary adventure tungkol sa tapang koneksyon at muling pagtuklas. Kamakailan kinumpirma ni Lea, Liza at HER ang kanilang partisipasyon sa pamamagitan ng kanilang social media posts. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Mukhang may bagong pag-ibig itong actress na si Claudine Barreto matapos siyang mag-post ng sweet photo sa kanyang Instagram noong Oktubre 30 kasama ang kapatid ni Corina Sanchez na si Milano Sanchez. Sa naturang mga larawan, makikita nga magkahawak at magkasama ang dalawa. Kalakip ang caption ni Claudine na may mga linyang tila may kinalaman sa pag-ibig at katatagan. Ipinost din ni Milano sa kanyang personal na Instagram ang parehong larawan kung saan inamin niya ang kanyang panliligaw kay Claudine sa caption na "The courtship starts now. No matter how long it takes, I will wait. No one will ever break you again," quote and unquote. Nagbigay naman ng positibong reaksyon ang mga netizen at umaasang natagpuan na ni Claudine ang taong magmamahal sa kanya ng totoo. Samantala, kagyat namang usap-usapan pa rin kamakailan ang mga isyung may kinalaman sa dating relasyon ni na Claudine at Raymart Santiago matapos ang mga pahayag ng ina ng aktres na si Inday Barreto. At pinabulaanan ni Raymart sa kanyang Instagram post ang mga akusasyon laban sa kanya at nanawagan ng pagrespeto at katahimikan para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Eto, tila dumadaan sa matinding pagsubok o ika nga on the rocks ang kanilang relasyon. Etong sina Ryan Bang at ang fiancé niyang si Paula Huyong matapos mapansin ng mga netizen na naka-unfollow na sila sa isa't isa sa Instagram. Nagsimula ang mga breakup rumors noong Setyembre nang burahin ni Paula ang lahat ng larawan nila ni Ryan sa kanyang IG account. Sumunod naman si Ryan na nag-delete rin ng ilang sweet photos nila pero iniwan pa rin ang post tungkol sa
sa kanilang engagement proposal. Dagdag pa sa mga espekulasyon na yan ng pagpapayag ni Paula kamakailan na magsasara sa susunod na buwan ang kanyang cafe business na umano'y parehong nasa building kung saan matatagpuan din ang mga negosyo ni Ryan. Naging magkasintahan ng dalawa noong 2023 na engaged noong nakarang taon at balak sanang ikasal sa susunod na taon. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag sina Ryan at Paula tungkol sa kanilang relasyon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Bea de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Susan Aison, Milo Junella, Justin Osias at syempre kay Hiro Lucero, maging sa ating mga OJTs from Technological Institute of the Philippines. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, at syempre kay Jerome Toledo o Mama JT para naman sa showbiz balita. Maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.